May mga bagay na matagal mo nang ipinagdarasal, ngunit tila tahimik ang langit. May mga pagkakataon na nagtatanong ka kung nakikita pa ba ng Diyos ang iyong mga luha. Ngunit paano kung ang sagot ng Diyos ay mas malalim kaysa sa inaasahan mo? Paano kung may mga bagay na kailanman ay hindi niya ipinagkakait sa taong tunay na nagtitiwala sa Kanya? Manatili ka dahil maaring ito na ang mensaheng matagal nang hinihintay ng iyong puso. Sa Biblia paulit-ulit na ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay tapat sa Kanyang mga pangako. Hindi siya Diyos na nagkukulang o nagsasawang magmahal sa Kanyang mga anak. Kapag ang tiwala mo ay nakaugat sa Kanya, may mga pagpapalang siguradong darating sa tamang panahon. Maaring hindi ayon sa oras mo, ngunit laging ayon sa Kanyang perpektong kalooban. Ito ang katotohanang kailangang marinig ng bawat pusong napapagod, ngunit patuloy na nananalig. Bago tayo magsimula mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat pag-share mo ay maaring maging sagot sa panalangin ng iba. Ang bawat panonood mo ay hakbang palapit sa mas malalim na pananampalataya. Sama-sama nating palalimin ang ating tiwala sa Diyos na buhay. Ipagpatuloy natin ang pakikinig dahil ang susunod na bahagi ay maaaring magpabago ng iyong pananaw sa buhay. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang kumapit sa Diyos sa oras ng kagipitan. Sa gitna ng hirap at pagsubok, siya ang ating takbuhan at sandigan. Sabi sa awit, mapalad ang taong ang tiwala ay nasa Panginoon. Ang tiwalang iyon ay hindi basta salita, kundi pagsuko ng buong puso. At kapag ang tiwala ay totoo, ang Diyos ay kumikilos ng makapangyarihan. Sa mensaheng ito, ating tatalakayin ang 8 bagay na hindi kailanman ipinagkakait ng Diyos. Sa may tiwala sa Kanya, ito ay mga biyayang hindi kayang ibigay ng mundo. Ito ay mga pangakong nagmumula mismo sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay handang makinig at tumanggap, ihanda mo ang iyong puso. Magsimula na tayo at hayaan nating magsalita ang Diyos sa ating buhay. Una, hindi kailanman ipinagkakait ng Diyos ang Kanyang presensya sa taong may tiwala sa Kanya. Ang Diyos ay laging kasama ng taong buong pusong nagtitiwala at taimtim na umaasa sa Kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Kahit sa gitna ng mabibigat na problema at matitinding pangamba sa buhay, hindi siya kailanman lumalayo o nagtatago. Sabi sa Biblia, malinaw na ipinangako ng Diyos na hindi niya iniiwan at hindi niya pinababayaan ang Kanyang mga anak. Ang Kanyang presensya ang patuloy na nagbibigay ng lakas, tapang at tibay sa pusong pagod, sugatan at nanghihina. Ito ang katiyakang hindi kailanman kayang agawin ng mundo o sirain ng anumang pagsubok na darating. May mga araw na pakiramdam mo ay nag-iisa ka at tila walang kakampi sa bawat laban ng iyong buhay. May mga gabi na parang walang nakakaunawa sa bigat ng iyong iniisip at sa sakit na iyong dinadala. Ngunit ang Diyos ay naroroon at patuloy na gumagalaw kahit hindi mo siya nakikita o nararamdaman. Ang Kanyang presensya ay hindi base sa emosyon ng tao, kundi sa Kanyang tapat at walang hanggang pangako. Kapag pinili mong magtiwala sa Kanya, lagi siyang kumikilos sa likod ng mga pangyayari para sa iyong ikabubuti. Sa kasaysayan ng Biblia, maraming lingkod ng Diyos ang dumaan sa matitinding pagsubok at matagal na paghihintay. Si David ay nakaranas ng takot, pag-uusig at matinding kalungkutan bago niya nakita ang tagumpay. Si Moises ay dumaan sa panghihina, pag-aalala at pagdududa sa bigat ng kanyang banal na tungkulin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi sila iniwan ng Diyos sa kanilang paglalakbay. Ang presensya ng Diyos ang nagdala sa kanila sa tagumpay at sa katuparan ng Kanyang mga pangako. Bilang mga Pilipino, likas sa ating kultura ang kumapit sa Diyos, lalo na sa oras ng kagipitan. Sa oras ng sakit, problema at kakulangan, siya ang unang ating tinatawag at nilalapitan, at kailanman hindi siya nabigong sumagot sa pusong taos-pusong nagtitiwala at nagpapakumbaba. Ang Kanyang presensya ay nagdadala ng kapayapaan at lakas na lampas sa ating pangunawa. Ito ang dahilan kung bakit patuloy tayong umaasa, nananalig at kumakapit sa Kanya. Kapag pinili mong magtiwala sa Diyos, hindi Kanya kailanman pababayaan sa anumang yugto ng buhay. Ang Kanyang presensya ay magiging ilaw na gagabay at magtutuwid sa madilim mong landas.
Ito ang magpapaalala sa iyo na may pag-asa, may direksyon at may bagong simula pa bukas. Ito ang unang biyayang hindi niya ipinagkakait sa mga anak na buong pusong nagtitiwala sa Kanya. Manalig ka dahil ang Diyos ay laging kasama mo sa bawat hakbang ng iyong buhay hanggang sa dulo. Ikalawa, hindi kailanman ipinagkakait ng Diyos ang Kanyang kapayapaan sa taong may tiwala sa Kanya. Ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ay lubos na naiiba at mas malalim kaysa sa kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ito ay kapayapaang nananatili kahit may mabibigat na problema, kahit may malalakas na bagyo, at kahit may mga luhang umaagos. Sabi sa Biblia, ang kapayapaan ng Diyos ay patuloy na nagbabantay sa puso at isipan ng taong lubos na nagtitiwala sa Kanya. Kapag inilagak mo ang iyong tiwala sa Diyos, pinapalitan niya ang takot, pangamba, at pag-aalala ng katahimikan. Ito ang biyayang hindi kayang bilhin ng pera at hindi kayang sirain ng anumang sitwasyon sa buhay. Maraming tao ang may ngiti sa labi at lakas sa harap ng iba, ngunit magulo ang puso sa loob. Maraming may tagumpay sa paningin ng mundo, ngunit punong-puno ng pag-aalala at pangamba sa gabi. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Diyos ay may pahingang hindi nakikita ng mata, ngunit ramdam sa kaibuturan ng puso. Kahit hindi pa dumarating ang sagot sa panalangin, may kapayapaan na siyang nararanasan araw-araw. Dahil alam niya na ang Diyos ang may hawak ng kanyang bukas, ng kanyang pamilya, at ng kanyang kinabukasan. Sa Biblia makikita natin si Jesus na nananatiling kalmado at panatag kahit nasa gitna ng malakas na unos. Habang ang mga alagad ay puno ng takot at pangamba, siya ay nanatiling payapa at walang pagkabalisa. Ipinakita niya na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa lubos at buong pusong pagtitiwala sa Ama. Ang kapayapaang ito ay iniaalok din ng Diyos sa bawat taong handang lumapit at sumuko sa Kanya. Ito ay regalo sa pusong marunong magpakumbaba at magtiwala ng walang pag-aalangan. Bilang mga Pilipino, madalas tayong mabagabag sa problema sa pamilya, trabaho at kabuhayan. Minsan dala natin ang bigat ng mundo kahit sa ating mga panalangin at pag-iisip. Ngunit kapag inilapit natin ang lahat ng ating alalahanin sa Diyos, unti-unti niyang pinapawi ang bigat. Ang kanyang kapayapaan ay dumarating sa oras ng taimtim na panalangin at tahimik na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ito ang lakas na nagbibigay kakayahan sa atin na magpatuloy kahit mahirap at tila walang kasiguruhan. Kapag pinili mong magtiwala sa Diyos, hindi niya kailanman ipinagkakait ang kanyang kapayapaan. Ito ang kapayapaang mananatili kahit hindi mo pa nakikita ang sagot sa iyong mga panalangin. Ito ang kapayapaang magpapatibay sa iyong loob at magbibigay lakas sa bawat pagsubok. Ito ang ikalawang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa taong may tunay at matibay na tiwala sa Kanya. Hawakan mo ang kapayapaang ito at ipagpatuloy ang iyong pananampalataya hanggang sa dulo. Ikatlo, hindi kailanman ipinagkakait ng Diyos ang Kanyang gabay at karunungan sa taong may tiwala sa Kanya. Ang Diyos ay tapat na gumagabay sa taong handang magtiwala at buong pusong sumunod sa Kanyang kalooban araw-araw. Sa bawat desisyon ng buhay, may inihahandang direksyon at plano ang Diyos para sa Kanyang mga minamahal na anak. Sabi sa Biblia, ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan sa humihingi ng may pananampalataya at pagpapakumbaba. Kapag inilalagak mo ang iyong tiwala sa Kanya, hindi Kanya kailanman hinahayaang maglakad ng mag-isa. Ang Kanyang gabay ang ilaw na nagtutuwid sa landas na puno ng kalituhan, pangamba at pagdududa. Maraming pagkakataon sa buhay na hindi natin alam kung alin ang tamang hakbang na dapat gawin. May mga sandaling nalilito tayo dahil sa dami ng pagpipilian at sa ingay ng mundo sa ating paligid. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Diyos ay natutong manahimik, maghintay at makinig sa Kanyang tinig. Sa katahimikan ng panalangin, doon malinaw na ipinapakita ng Diyos ang tamang daan na dapat tahakin. Ang Kanyang karunungan ay dumarating sa tamang oras at sa paraang tunay na makabubuti sa atin. Sa Biblia makikita natin si Solomon na humingi ng karunungan sa halip na kayamanan o kapangyarihan, at dahil sa kanyang taos-pusong pagtitiwala, ibinigay ng Diyos ang karunungang walang kapantay sa kanyang panahon. Ipinakita nito na ang Diyos ay lubos na nalulugod sa pusong nagpapakumbaba at umaasa lamang sa Kanya. Kapag ang tiwala ay totoo at buo, ang gabay ng Diyos ay nagiging malinaw at matibay.
Ito ang uri ng karunungang nagdadala ng tamang pasya at nagbibigay ng mapayapang puso. Bilang mga Pilipino, madalas tayong humaharap sa mahihirap at mabibigat na desisyon sa buhay. Mga desisyon para sa pamilya, trabaho, relasyon, at sa kinabukasan ng ating mga anak. Kapag tayo ay nalilito, natatakot, at nag-aalangan, ng Diyos ay handang gumabay sa bawat hakbang. Ang kanyang gabay ay hindi laging madali o komportable, ngunit ito ay laging tama at may layunin. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na magpatuloy kahit hindi malinaw ang lahat ng bagay. Kapag pinili mong magtiwala sa Diyos, hindi niya kailanman ipinagkakait ang kanyang gabay at karunungan. Ito ang gabay na magtuturo sa iyo kung saan ka pupunta at paano ka lalakad ng may katiyakan. Ito ang karunungang magliligtas sa iyo mula sa maling pasya at sa hindi kinakailangang sakit. Ito ang ikatlong biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa pusong marunong at handang magtiwala sa Kanya. Manalig ka dahil ang Diyos ay tapat, nagagabay sa iyong buhay sa bawat hakbang hanggang sa dulo. Ika-4, hindi kailanman ipinagkakait ng Diyos ang Kanyang lakas at tulong sa taong may tiwala sa Kanya. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng lakas sa taong umaasa at nagtitiwala sa Kanya ng buong puso at buong buhay. Kapag ang sariling kakayahan ay nauubos at tila wala nang natitira ang lakas ng Diyos, ang siyang pumupuno sa ating kahinaan. Sabi sa Biblia, ang lakas ng Panginoon ay nagiging ganap at lubos na nahahayag kapag tayo ay mahina. Hindi niya hinihintay na maging sapat o perpekto tayo bago siya kumilos sa ating buhay. Ang kanyang lakas ay biyayang ibinibigay sa pusong marunong umamin sa kahinaan at humingi ng tulong. May mga sandaling pakiramdam mo ay hindi mo na talaga kaya ang bigat ng iyong dinadala. May mga araw na ang problema ay tila masyadong mabigat at paulit-ulit para sa iyong balikat. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Diyos ay hindi kailanman nag-iisa sa oras ng panghihina. Doon sa mismong sandaling ikaw ay sumusuko at napapagod, doon kumikilos ang Diyos. Ang kanyang tulong ay dumarating, hindi laging agad ngunit laging sa tamang oras at paraan. Sa Biblia, maraming lingkod ng Diyos ang nakaranas ng matinding pagod at panghihina ng loob. Si Elias ay napagod at ninais pang sumuko dahil sa takot, pagod at pangamba. Ngunit pinalakas siya ng Diyos at binigyan ng bagong sigla, bagong lakas at malinaw na layunin. Ipinakita nito na ang lakas ng Diyos ay higit pa sa pisikal at emosyonal na lakas ng tao. Ito ay lakas na bumabangon sa taong handang magtiwala muli at bumalik sa Kanya. Bilang mga Pilipino, sanay tayong magsikap magtrabaho at magtiis alang-alang sa pamilya. Minsan dinadala natin ang lahat ng bigat mag-isa dahil ayaw nating maging pabigat sa iba. Ngunit inaanyayahan tayo ng Diyos na ialay sa Kanya ang ating mga pagod, mga luha at pasanin. Kapag tayo ay humingi ng tulong sa Kanya, nang may pananampalataya, hindi niya tayo tinatanggihan. Ang Kanyang lakas ang nagbibigay sa atin ng kakayahang magpatuloy araw-araw kahit mahirap. Kapag pinili mong magtiwala sa Diyos, hindi niya kailanman ipinagkakait ang Kanyang lakas at tulong. Ito ang lakas na magbabangon sa iyo kapag gusto mo nang sumuko at mapagod. Ito ang tulong na magdadala sa iyo lampas sa iyong mga limitasyon at kakayahan. Ito ang ika-4 na biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa pusong taos-pusong nagtitiwala sa Kanya. Humawak ka sa Kanyang lakas dahil dito ka patatatagin at iingatan hanggang sa huli. Ika-5, hindi kailanman ipinagkakait ng Diyos ang Kanyang pag-asa at magandang hinaharap sa taong may tiwala sa Kanya. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng tunay na pag-asa sa taong patuloy na nagtitiwala. Kahit tila madilim at mabigat ang kanyang pinagdaraanan, kahit sa gitna ng kabiguan, pagkatalo at paulit-ulit na problema, ang Diyos ay may inihahandang liwanag para sa Kanyang mga anak. Sabi sa Biblia, ang mga plano ng Diyos ay mga planong para sa ikabubuti at hindi kailanman para sa kapahamakan. Kapag ang tao ay nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob, ang Diyos ang siya mismong nagbibigay ng bagong dahilan upang magpatuloy. Ito ang pag-asang hindi nakabase sa sitwasyon ng buhay, kundi sa tapat at makapangyarihang katangian ng Diyos. May mga sandaling pakiramdam mo ay parang wala ng direksyon at saysay ang iyong buhay. May mga panahon na ang hinaharap ay tila malabo at puno ng takot, pangamba at pag-aalala. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Diyos ay may hawak na pag-asang hindi kailanman nauubos o nawawala. Kahit bumagsak ka pa ng maraming beses, ang Diyos ay patuloy na bumabangon at kumikilos kasama mo.
Ang kanyang pag-asa ay nagbibigay ng sapat na lakas upang muling tumayo at magpatuloy sa laban ng buhay. Sa Biblia, maraming tao ang nawalan ng pag-asa, ngunit muling binago at ibinangon ng Diyos. Si Job ay nawalan ng lahat ng mahalaga sa kanyang buhay, ngunit hindi nawala ang kanyang tiwala sa Panginoon. At sa huli, ipinakita ng Diyos na may hangganan ang sakit at may malalim na layunin ang paghihintay. Ipinapakita nito na ang Diyos ay may kapangyarihang gawing panibagong simula ang anumang wakas. Ang pag-asang nagmumula sa Diyos ay laging may kasunod na paghilom at pagpapala. Bilang mga Pilipino, likas sa ating puso ang mangarap para sa mas maayos at mas magandang bukas ng pamilya. Kapag tayo ay pinanghihinaan ng loob at napapagod, madalas tayong lumuluhod at nananalangin sa Diyos. At doon natin nararanasan ang pag-asang galing sa Kanya na nagbibigay ng bagong pananaw at lakas ng loob. Ang pag-asang ito ang nagtutulak sa atin na magtiyaga at magpatuloy kahit mabagal ang ating progreso. Ito ang apoy na patuloy na nag-aapoy sa pusong may pananampalataya at pagtitiwala. Kapag pinili mong magtiwala sa Diyos, hindi niya kailanman ipinagkakait ang Kanyang pag-asa at pangako. Ito ang pag-asang magpapaalala sa iyo na hindi patapos ang kwento at layunin ng iyong buhay. Ito ang pag-asang magdadala sa iyo sa magandang hinaharap na matagal nang inihanda ng Diyos para sa iyo. Ito ang ikalimang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa pusong patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Manalig ka dahil ang Diyos ang may hawak ng iyong bukas at ng iyong walang hanggang pag-asa. Ika-6. Hindi kailanman ipinagkakait ng Diyos ang Kanyang kapatawaran at awa sa taong may tiwala sa Kanya. Ang Diyos ay puspos ng awa at handang magpatawad sa taong lumalapit sa Kanya nang may pagsisisi at pagtitiwala. Walang kasalanang masyadong mabigat na hindi kayang linisin ng Kanyang biyaya at pag-ibig. Sabi sa Biblia, ang awa ng Diyos ay bago tuwing umaga at hindi nauubos kailanman. Kapag ang puso ay marunong magpakumbaba ang kapatawaran ng Diyos, ay agad na dumadaloy. Ito ang biyayang nagbibigay ng panibagong simula sa buhay na sugatan ng pagkakamali. Maraming tao ang nabubuhay sa bigat ng nakaraan at sa guilt na paulit-ulit bumabalik. May mga pagkakamaling pilit nating itinatago dahil sa hiya at takot na hindi na mapatawad. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Diyos ay natutong ilapit ang lahat ng kasalanan sa Kanya. Sa harap ng Diyos, walang tinatagong sugat na hindi kayang pagalingin ng Kanyang awa. Ang Kanyang kapatawaran ang nagpapalaya sa puso mula sa tanikala ng kahapon. Sa Biblia, malinaw nating nakikita ang puso ng Diyos sa kwento ng alibughang anak. Sa kabila ng kanyang paglayo at pagkakasala, siya ay tinanggap ng Ama ng buong pagmamahal. Ipinakita nito na ang Diyos ay hindi naghihintay ng perpektong anak, kundi pusong marunong bumalik. Ang awa ng Diyos ay laging mas malaki kaysa sa ating mga pagkukulang. Ito ang dahilan kung bakit may pag-asa ang bawat taong lumalapit sa Kanya. Bilang mga Pilipino, malapit sa ating puso ang konsepto ng pagpapatawad at pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Madalas tayong humihingi ng tawad sa Diyos sa gitna ng luha at taimtim na panalangin. At doon natin nararanasan ang gaan ng loob kapag tinanggap natin ang Kanyang kapatawaran. Ang awa ng Diyos ang nagtuturo sa atin na magpatawad din sa kapwa. Ito ang nagpapabago sa puso at relasyon ng isang taong tunay na nagtitiwala sa Kanya. Kapag pinili mong magtiwala sa Diyos, hindi niya kailanman ipinagkakait ang Kanyang kapatawaran at awa. Ito ang awa na maghuhugas sa iyong puso at magbibigay ng bagong pagkakakilanlan. Ito ang kapatawarang magpapaalala sa iyo na hindi ka hinahatulan kundi minamahal. Ito ang ika-6 na biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa pusong marunong magsisi at magtiwala sa Kanya. Lumapit ka sa Diyos dahil sa Kanya laging may awa at bagong simula. Ika-7. Hindi kailanman ipinagkakait ng Diyos ang Kanyang pag-ibig at pagtanggap sa taong may tiwala sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyon at walang hanggan para sa taong buong pusong nagtitiwala sa Kanya. Hindi ito nagbabago batay sa iyong tagumpay, pagkabigo o sa opinyon ng ibang tao. Sabi sa Biblia, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi mapaghihiwalay sa atin ng anumang bagay. Kapag inilagak mo ang iyong tiwala sa Kanya, tinatanggap ka niya ng buo. At walang pag-aalangan, ito ang pag-ibig na nagbibigay halaga sa iyong pagkatao at layunin sa buhay. Maraming tao ang nabubuhay sa takot na hindi sapat at hindi karapat-dapat mahalin.
May mga sugat na nagmula sa pagtanggi ng tao at mga karanasang masakit alalahanin. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Diyos ay unti-unting gumagaling sa ilalim ng kanyang pag-ibig. Sa mata ng Diyos, ikaw ay mahalaga at may saysay kahit ano pa ang iyong pinagdaanan. Ang kanyang pagtanggap ay nagpapalaya sa puso mula sa pagdududa at insecurities. Sa Biblia, malinaw nating nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ni Jesus. Siya ay lumapit sa makasalanan, sa mahina at sa mga itinuturing na hindi karapat-dapat. Ipinakita niya na ang pag-ibig ng Diyos ay umaabot sa lahat ng handang lumapit. Hindi niya itinaboy ang sinumang may pusong bukas at nagtitiwala. Ito ang uri ng pag-ibig na nagbabago ng buhay at direksyon ng tao. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang hangarin na mahalin at tanggapin ng pamilya at komunidad. Kapag tayo ay nasasaktan, madalas nating hinahanap ang pag-aaruga at pag-unawa. At sa Diyos natin natatagpuan ang pag-ibig na hindi nawawala at hindi nananakit. Ang kanyang pag-ibig ang nagbibigay lakas upang mahalin din ang ating sarili. Ito rin ang nagtuturo sa atin na magmahal ng may habag sa ating kapwa. Kapag pinili mong magtiwala sa Diyos, hindi niya kailanman ipinagkakait ang kanyang pag-ibig at pagtanggap. Ito ang pag-ibig na magpapaalala sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos. Ito ang pagtanggap na magbibigay ng kapanatagan sa iyong pagkatao at pagkakakilanlan. Ito ang ikapitong biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa pusong marunong magtiwala sa Kanya. Manatili ka sa Kanyang pag-ibig dahil dito ka tunay na buo at ligtas. Ikawalo, hindi kailanman ipinagkakait ng Diyos ang Kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa taong may tiwala sa Kanya. Ang pinakamalaking at pinakadakilang kaloob ng Diyos sa taong buong pusong nagtitiwala sa Kanya ay ang kaligtasan ng kaluluwa. Ito ay kaligtasang hindi bunga ng sariling gawa ng tao, kundi ng biyaya at wagas na pag-ibig ng Diyos. Sabi sa Biblia, ang sino mang sumampalataya at magtiwala sa Kanya ay may pangakong buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay malinaw na patunay na ang Diyos ay may mas dakilang plano. Kaysa sa pansamantalang buhay sa mundo, ito ang pangakong nagbibigay ng matibay at hindi matitinag na pag-asa lampas sa kamatayan. Maraming tao ang natatakot sa hinaharap at sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng buhay sa mundo. May mga tanong sa puso at isipan na hindi kayang sagutin ng yaman tagumpay o karunungan ng tao. Ngunit ang taong nagtitiwala sa Diyos ay may katiyakang may buhay na walang hanggan na inihanda para sa Kanya. Ang katiyakang ito ay nagbibigay ng kapayapaan at lakas ng loob kahit sa harap ng kamatayan at pagkawala, dahil alam niya na ang kanyang buhay ay nasa kamay ng Diyos magpakailanman. Sa Biblia, malinaw na ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang plano ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo sa krus, binuksan ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ipinakita nito na ang pag-ibig ng Diyos ay handang magsakripisyo alang-alang sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kaligtasan ay iniaalok sa lahat ng handang manampalataya, magsisi at magtiwala sa Kanya. Ito ang biyayang hindi kailanman binabawi o ipinagkakait ng Diyos sa Kanyang mga anak. Bilang mga Pilipino, malalim sa ating kultura ang pananampalataya sa Diyos at paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Sa oras ng pagkawala, pagluluksa at sakit, tayo ay kumakapit sa pag-asang nagmumula sa Panginoon. Ang pag-asang ito ay nagbibigay aliw, ginhawa at lakas sa pusong nagdadalamhati. Ito ang nagpapaalala sa atin na ang kamatayan ay hindi ang katapusan kundi isang simula. Sa Diyos may buhay na walang hanggan na naghihintay sa may pananampalataya at tiwala. Kapag pinili mong magtiwala sa Diyos, hindi niya kailanman ipinagkakait ang kanyang kaligtasan at pangako. Ito ang kaligtasang nagbibigay ng katiyakan, kapayapaan at seguridad sa iyong kaluluwa magpakailanman. Ito ang buhay na walang hanggan na inihanda ng Diyos para sa lahat ng kanyang minamahal na anak. Ito ang ikawalong biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa pusong taos-pusong nagtitiwala sa Kanya. Manalig ka dahil sa Diyos ang iyong buhay ay may walang hanggang kahulugan, direksyon at pag-asa. Kung may isang bagay na dapat mong tandaan ngayon, ito ay hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang Diyos na nagsalita sa Biblia ay ang parehong Diyos na kumikilos sa iyong buhay ngayon. Ang kanyang mga pangako ay hindi napapaso at ang kanyang salita ay hindi kailanman nabibigo. Kung narinig mo ang mensaheng ito, hindi ito aksidente kundi banal na paanyaya ng Diyos para sa iyo.
Ito ang sandaling dapat mong piliing magtiwala ng mas malalim at mas totoo. Ang 8 bagay na ating tinalakay ay patunay na ang Diyos ay mabuti at tapat sa kanyang mga anak. Hindi niya ipinagkakait ang kanyang presensya, kapayapaan, gabay, lakas, pag-asa, kapatawaran, pag-ibig at kaligtasan. Lahat ng ito ay handang-handa niyang ibigay sa pusong marunong magtiwala at sumuko. Maaring hindi agad nagbabago ang sitwasyon, ngunit siguradong binabago ng Diyos ang puso. At kapag ang puso ay nabago, ang buhay ay unti-unti ring sumusunod. Dalhin mo ang mga katotohanan ito sa iyong araw-araw na pamumuhay. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong kinabukasan, ang iyong pamilya at ang iyong mga pangarap. Kapag dumating ang pagsubok, alalahanin mo ang mga pangakong hindi niya kailanman binabawi. Manatili kang matatag kahit mahirap, dahil ang Diyos ay kumikilos kahit tahimik. Ang pananampalatayang may tiwala ay laging may gantimpala sa tamang panahon. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng pag-share mo ay maaring maging sagot sa panalangin ng iba. Ang bawat suporta mo ay tulong upang mas maraming kaluluwa ang maabot ng mensahe ng Diyos. Sama-sama nating ipalaganap ang pag-asa, pananampalataya at pag-ibig ng Panginoon. Hanggang sa muli, manatili kang nagtitiwala dahil ang Diyos ay laging tapat